car accident, yan lang. Tapos 50-50 lang daw yung buhay ng asawa ko. Huling usap nila ni Bart noong November 22, isang araw bago ang malagim na pangyayari. Sa huling text ni Ivy, hindi na sumagot si Bart. Ngayon, bukod sa pighating nararamdaman dahil sa pagkawala ng asawa, batid din ni Ivy na mag-isa na lang din niyang itataguyod ang kanilang 5 anak. Gusto ko mabigyan talaga ng hustisya yung pagkamatay ng mga biktima na yun. Walang kamalay-malay na damay lang. Lalong-lalo na sa mga media at sa asawa ko. Ito na raw ang pinakamalungkot na Pasko't Bagong Taon na dadanasin ni Ivy. Pauwi siyang Jensen para sa burol ng mister. Si Gemma Aquendo namatayan naman ng 2 kaanak. Ang kapatid na si Cynthia, isang reporter at amang legal researcher na sumama rin sa convoy. Nung nangyayari ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para maibsan ang lungkot na dinaramdam namin. Mahirap daw tanggapin na walang kamalay-malay ang mga biktima at ginagawa lang nila ang kanilang mga tungkulin. Hindi lang ito isang malaking dagok sa legal profession at sa mga media practitioner. Isa rin itong malaking dagok sa humanity. This is beyond my sister and my father. Sa Coronadal City, inilibing kanina ang isa sa 5 mamamahayag mula sa periodiko INI. Hinimatay pa ang ina ng biktima dahil sa labis na sama ng loob. Nakilika imunin ang paglalaro sa harap ng mga Pinoy na fans. Nagpadalangin ang kababayan. Nakaitim ang lahat ng nakipaglibing. Ang mga taga-medyang nakilibing, nagsuot ng mga damit na nagpapahayag ng pagkundina sa massacre. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Sisimula na ng COMELEC ang pagsasala sa mga gustong kumandidato sa election 2010. Sa pagkapangulo pa lang, ang mga nagsumiti ng Certificate of Candidacy ay umaabot na sa 79. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Record breaker. Ang tinutukoy ni COMELEC spokesman James Jimenez ay ang dami ng mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa election 2010. 99 na mga naghain ng COC sa pagka-presidente, 20 sa pagka-vice-presidente at 158 sa pagka-senador. Everybody wants to become president. Sabi pa ni COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, dumami marahil ang mga gustong kumandidato dahil na rin automated na ang eleksyon. Sa tansya ng COMELEC, 25% lamang sa mga ito ang seryosong kandidato. Sa ngayon, sasalain na ng COMELEC Law Department ang listahan. Titingnan kung pasok sa requirements na itinakda ng saligang batas. Sa presidente halimbawa, kailangang Pilipino at sa Pilipinas ipinanganak. Edad 40 pataas, marunong magbasa at magsulat, isang rehistradong botante at naninirahan sa Pilipinas ng 10 taon. Ang mga papasa, sasalain muli. Diringgin kung may maghahain ng petisyon para ma-disqualify ang isang kandidato. Pwede rin namang ang COMELEC mismo ang humusga kung may tuturing na nuisance candidate ang isang naghain ng COC. Titingnan kung may kapasidad siyang magsagawa ng nationwide campaign, kung tumatakbo lang para gawing katawa-tawa ang prosesong elektoral, kung may kapangalang seryosong kandidato, o kaya ay tumatakbo lang para manggulo. There are some individuals who plan to file cases against some candidates. Yes, disqualification cases. So once this will be resolved, that's when we can finalize the list of candidates. In previous elections, what we did was we had an omnibus hearing. So lahat ng mukhang nuisance, sama-sama sa isang hearing. Inaasahang ilalabas ang pinal na listahan ng mga kandidato bago matapos ang buwan. Sisimulan na kasi sa Enero ang pagpapaimprenta ng mga balota kung saan ilalagay ang pangalan ng lahat ng kandidato. Kanina ipinakita ni Larrazabal ang sample ballot na ginagamit ngayon para sa voters' education. Halos kasing haba ito ng 2 legal-sized bond paper na pinagdugtong. May color coding para sa iba't ibang posisyon, pero ang nasa sample ballot na green at blue, mababago pa. It will be finalized this month kasi we're looking at all the colors of the major political parties and presidential candidates. Ang kada kandidato may katumbas ding numero na pwede niyang gamitin sa pangangampanya. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nakuwi po sa karahasan ng kilos protesta kanina laban kay Pangulong Arroyo sa Universidad ng Pilipinas. Kuhang-kuha po sa video ang aktwal na pagsasagupa ng ilang pulis at mga estudyante. Panuorin niyo po itong pagtutok nito ni Mark Salazar.
Tatlong pulis ang kinailangan para pusasan ng isang rallyista, sabay kaladkad ng patalikod. May ilang pumipiglas para makatakas sa posas. Pati mga babae sa piket nakipagbaragan. Ang mga taga-media nadamay rin sa mainit na sitwasyon. Bandang 1:30 ito naganap sa UP Diliman sa eksaktong oras at lugar na naroon dapat si Pangulong Arroyo para pangunahan ng turnover ceremony ng Asian Cultural Center sa UP. Habang naghihintay sa Pangulo, ang mga bisitang Hapon nanonood ng maaksyong rally, Pinoy style. Kinwestiyon ng mga estudyante ng UP kung bakit nasa campus nila ang PNP na paglabag daw sa UP Charter. Ito technically Freedom Park yung buong UP. Kaya lang humingi sa amin ng tulong yung mga pulis ng UP at saka yung chancellor. Ang amin, order maintenance. Katwiran ng pulisya, hindi rin naman daw puro UP students ang nasa rally. Tagalabas din daw gaya nila ang iba. Ewan ko, palagay ko hindi mo ko mga adik eh. Hindi mo kang estudyante yung nakita ko eh. Kasama sa mga sinisigaw nila sa rally ang pagkundina sa pagtakbo ng Pangulo sa Kongreso. Ang maingay na eksenang ito'y hindi raw angkop sa okasyon at sa presensya ng Pangulo. Kaya nagdesisyon ang Presidential Management Staff at PSG na wag nang papuntahin ng Pangulo. Understandable naman ang situation. Cannot control. Just tell secretary. Let's go. Sa halip, si Trade Secretary Peter Favila na lang ang humarap sa mga bisita. Sa loob ng halos 9 na taong panunungkulan ng Pangulo, isang beses pa lamang siyang nakatungtong sa UP Diliman para sa isang okasyon. Nung pangalanan ng universidad ang kanilang economics building na Diosdado Macapagal Building. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang hinihinalang drug pusher o tulak ng ilegal na droga ang arestado sa tinatawag na bypass operation sa Tondo, Maynila. Si Tricia Safra, naka-Alerto 24, eksklusibo. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong Miyerkules nang maaresto ng mga pulis ang 44 anyos na si Marlon Villas dahil sa umunoy pagtutulak ng droga. 6 na sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia na nakatago sa bakal ng kanyang sinturon ang nakumpiska ng mga pulis sa isang buy-bust operation. Isang pulis na nagpanggap na buyer ang nakadali sa kanya at nabawi nito agad kay Villas ang 400 pisong marked money. Nahuli namin to because of the information na binibigay ng ating mga concerned citizen. Sa pagtatanong ng mga pulis, hindi itinanggi ng suspect na nagtutulak siya ng illegal na droga. Para makakain lang. Hindi mo po pinili magbuhat ng mga mabigat. Dati ako kargador din. Isang follow-up operation ang ikinakasa ng pulisya para mahuli ang mga pinagkukunan umano ng droga ni Villas. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa ng MPD laban sa suspect. Oo, ipapaano natin siya sa crime lab for laboratory examination. Pag nag-positive siya, through confirmation of the crime laboratory, we will file another charge. We will file for Section 15. Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Bukod kay Dato Unsay, Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr., 4 pang miyembro ng pamilya Ampatuan at 5 iba pa ang sinampahan ng reklamo ng PNP sa DOJ kaugnay sa massacre sa Ampatuan, Maguindanao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matibay na ebidensya para sa pulisya ang sinumpaang salaysay ni na Chief Inspector Sukarno Dikay at Inspector Ariel Jongon. Nahawak nila ngayon para kasuhan ng mga miyembro ng pamilya Ampatuan at ilang CBO. Reklamong multiple murder ang inihain nila ngayon sa DOJ laban sa 5 miyembro ng pamilya Ampatuan sa pangunguna ni Dato Unsay Mayor Andal Jr. at sa 6 na tauhan at 100 John Does na may direkta umanong partisipasyon sa massacre. Sa sinumpaang salaysay ni na Jongon at Dikay, positibo nilang kinilala si Mayor Andal Jr. na nasa checkpoint ng harangin ng mga mangudadato noong November 23 sa Barangay Salman, Ampatuan. The positive identification of the witness, especially if more than one, is a very strong evidence. Meron tayong tinatawag na principal by direct participation, principal by inducement. So parehas pa rin ang offense yan. It does not necessarily need for us to really identify that he actually shot somebody.
Sa ngayon, aminado ang pulisya na wala pa silang direktang testimonya at ebidensya na magkwento kung anong nangyari nang dalhin ng mga biktima ni Andal Jr. palayo sa checkpoint at kung ano nangyari sa massacre site. Unti-unti pa rin daw nilang pinagtatagpi ang mga pangyayari mula sa lugar kung saan dinukot ang mga biktima hanggang sa lugar kung saan nahukay ang kanilang mga bangkay. Maliban sa basyo ng bala na nagmatch sa isang baril mula sa security ni Andal Jr., wala na raw mas mahalaga pang ebidensya kundi ang mga nahukay na sasakyan at mga bangkay sa crime scene. Yung mga tao na nakita doon sa place of abduction, yung mga sasakyan na hinarang doon sa place of are the same vehicles recovered in the crime scene. So circumstantially, po pwede na nating i-connect. At kahit mabigat ang testimonya, hindi pa rin lusot sa kasong kriminal at administratibo sina Dikay at Jongon at dalawa pang kasamang nasibak na pulis. They are considered as witness as far as the abduction is concerned. However, after the abduction,